everyone! Welcome to my kitchen. My baking essentials, oven thermometer, my priority. Yan, kailangan nyo yan. And then you whisk. Tapos yung pangatlo, spatula. At ang pang-apat ay mixing bowl. Yan. Kailangan nyo yung malaki. And then measuring cup. And then yung ating tablespoon and teaspoon. Dalawa lang yung ginagamit ko yan. Yan ang lagi kong gamitin. At ang ating banana, yan ang gagawin natin ngayon, banana cake. We need 3 cups of self-raising flour. And then, ganyan ako, you scrape dun sa top lang. When you siyang sisiksikin. And then, half teaspoon of table salt. And then, 2 cups of sugar. Yan, lagay-lagay lang natin dyan. And then, ano pa ba? Yan, hahaluin na natin. Mix well. Mimix nyo lang. And then, balatan ng banana. Mas maganda kung overripe. And then, put in the fridge overnight para mangitim siya. Ano dun yung parang cafe effect pagka na-bake na natin siya. And then, yan. Minamash ko na. And then, huwag yung gagamitin ng blender. Isang evaporated milk. One can of evaporated milk. And then, after that, apple cider vinegar. Yan. Gagawa tayo ng buttermilk. And then, mixed it. And then, half cup of vegetable oil. Yan. Diba? Tamad lang sa isang, ayoko na kasi naghuhugas. Ayan ang itlog. 2 bowl yung ginamit ko ha. Yung isa is doon natin ilalagay yung mga nabuksan natin eggs. Yan. Kasi pagka may sira yung isa at nailagay mo doon sa marami, sayang naman, di ba? Itatapon mo yun. Yan ang style ng mga baker para sulit at tipid. Ayan. Ilalagay na natin yung wet sa dry. Ayan. Wet sa dry. Huwag niyong babaliktarin. Ayan. Para hindi kayo, mahihirapang mag-mix. The larger your bowl is the best. Maganda rin kung meron kayong stainless steel, kung yun ang meron kayo, yung malalim ba siya. Kaya lang this time kasi, ang ginamit ko is, para makita nyo siya, glass ang ginamit ko dito. Yan. Don't overmix pala ha. Yan. And then, cupcake ang gagawin natin. And then, meron akong ice cream scoop. Yan, yung normal lang siya, hindi masyadong malaki. And then, ayan, no-overflow siya, diba? Baker na, nagkakamali pa. Yan. Pero, don't worry about it. Yung susunod natin, mas masarap. Lalagay natin siya ng walnut. Yan. Tignan nyo kung paano ako maglagay sa cupcake liner niyan. Mas konti siya ngayon. Kasi yung kanina, punong-puno yung aking scoop. Kaya 11 na lang yung aking nagawang, ayan, nilagyan ko na siya ng walnut, yan, and then purin ng oven, 325 degrees ang gamit ko pala, yan, and then itetest natin siya kung malinis na yung ating tester, and then, yan, luto na siya, yan, pinalamig ko na, ayan, bubuksan na natin siya, the moment of truth, ayan. Tignan nyo. Diba? Yan. Tamang luto lang siya. Hindi siya sunog, look. Hindi matigas yung ilalim. Hindi siya sunog. Yan. Tignan nyo, diba? Wow, yummy. Tignan nyo. Malambot siya. Medyo brown dahil syempre yun yung ilalim. Pero tignan nyo, bouncy, diba? Tikman natin siya ngayon. Ano kaya magiging lasa niya? Ngayon, malalaman nyo na kasi gagawin nyo yan. And then, tag me kung ano yung lasa, ha? Okay. Bye, everyone!